Frenny, nandito nga ako sa Tel Aviv, Yafo, Israel, or Jaffa Port, the old city port of Jaffa, and Tel Aviv, Yafo, Israel. So kilala po ito na pinapasyalan tuwing Christmas, holiday, bagong taon, at kung ano-ano pang okasyon. Isa talaga ito sa mga pinaka-binabalikan ko dito sa araw ng holiday o Christmas. Dahil dito makikita mo yung pinakamalaking Christmas tree. Ayan, masaya na po tayo, 'di ba mga Frenny, pag ganitong nakakakita tayo. Simpleng kaligayahan nagpapangiti sa ating puso. O 'di ba mga Frenny? So syempre share ko sa inyo. According to the country's Central Bureau of Statistics (CBS) Classification System 2021 data, approximately 73.8% of the population is Jewish, 1.9% Christian, 18% Muslim, and 1.6% Druze. Dahil magkasundo nga kami ni paring Google, nalaman natin na iba-ibang relihiyon ang mga nakatira dito. At syempre, ginagalang ng bawat isa ang kanya-kanyang paniniwala. Pero dahil may kanya-kanya tayong paniniwala, syempre hindi may iwasan na magkaroon pa rin ng alitan dito sa bansang Israel sa mga kapitbahay ng bansang ito. Madalas mapapanood natin ang iba't ibang klase ng gulo dito sa bansang Israel o Holy Land. Nawa sa taon na to, bago matapos ang 2024, ay magkaroon po ng peace, unity sa bawat bansa. Upang sa ganon, yung mga inosenteng mamamayan ay maayos po ang pamumuhay. Dahil sa totoo lang po, dito sa bansang Israel, makikita mo kung paano nila nilalaban kanilang bansa. Siyempre mga Frenny, hindi mabubuo ang aking Christmas kung hindi po ako makakadaan sa simbahan. Kaya lang, sad to know, sarado po nung pumunta ako sa St. Peter Church in Jaffa. Pero alam nyo ba mga Frenny, hindi lang po St. Peter Church ang makikita po natin dito. Nandito po ang Emmanuel Church at St. Anthony Church. So, tatlong simbahan na pwede natin puntahan bilang Kristiyano. Dahil matagal din ako hindi nakapunta dito sa St. Peter Church, marami na pala ditong pwede mong pasyalan, mga park na pwede mong daanan. Katulad nito, pwede ka rin mag-bike. At yan po ay hindi libre. Yes po, may bayad po yan. Kung nais nyo pong pumunta dito, mula Tel Aviv hanggang Jaffa, Tel Aviv, Yafo, sakay lang po kayo ng bus number 54. Likod po yun ng Takana Merkasit. Or pwede po kayo magtanong sa mga kilala ninyong pumunta na. At kung nagtatanong kayo kung may bayad ba o may entrance fee, wala po. Libre po kayong makakapunta dyan, makakaikot. Eto, yung nakikita kong fountain na sinasabi ko sa inyo. Ayan, nilapitan ko mga Frenny para talagang kitang-kita natin, ano, ang ganda. Di ko alam kung ano ibig sabihin yan mga Frenny. Kung sa mga nakakaalam, ayan, mag-comment. At ilagay nyo lang po sa comment section kung saang bansa po kayo para ma-shoutout ko kayo mga Frenny. Siyempre mga Frenny, inikot ko muna yan para talagang makita ko kung gaano kalawak ang kanilang park at ang kanilang pasyalan dito. So, sa pinakadulo na to, napansin ko ay mga parking lot, kung may sasakyan kayo. So, punta lang kayo dito, maraming parking lot sila dyan. And ito pong nilalakaran ko, isa rin sa mga, pwede kayong tumambay, no? Mag-chill-chill lang. Pero syempre, dahil hindi po open yung mga ibang restaurant, karamihan po dyan ay naka-close pa. Pero may mga bilihan po dyan ng mga maliliit na store na hindi ko nga na lang nakuhanan dahil nag-enjoy ako dito sa nakikita ko. Akala ko si Mr. Right na siya. Well, eto mga Frenny, no, kung sa mga gusto mapag-isa or gusto ng lugar na kung saan makakapag-chill ka ng libre, eto po ang highly recommended ko. Wishing Bridge, an ancient legend states that anyone who stands on the bridge, grasps the relief of their astrological sign, and gazes at the sea will have his wish come true. Mo mga Frenny, pag tumayo ka pala doon sa bridge na sinasabi nila ay matutupad daw ang iyong pangarap.
Well, wala namang masama, pero kung gusto mo, ayan, puntahan nyo. Wala pong bayad dyan. And of course, dito sa katabi niya ay napakalawak din na park na pwede nyong puntahan at matatanaw nyo dyan ang lawak ng karagatan, o diba? Ito po ay Abrasia Park. Napansin ko na ito po ay matatanaw nyo ang 360 views. So, tinatawag po nila itong iconic public park in Japa. Siguro dahil sa sobrang ganda ng makikita mo, as in, kung gusto mo ng relaxation, eto na yun mga friend eh. Pati bulsa mo, relax. Dahil wala kang mabibili dyan na kahit na ano, pero na lang kung magdadala ka ng sarili mong pagkain, ayan, pwede kayo dyan That's exciting. picnic, ayan, kasama ng mga grupo or lovers. So, ayan, sobrang nag-enjoy ako, ano. Hindi lang po talaga halata na nag-enjoy ako. Pero syempre, sa totoo lang, narelax ang buong kaluluwa ko dyan, o Dava. Yung tipong pwede ka rin sumigaw pag gusto mong mailabas yung sama ng loob mo. Diyan ka lang pumunta. Ewan ko lang kung di ka babatuhin ng mga kasama mo. Oh my goodness! At syempre, Instagrammable. Ang dami nyong pwedeng picturean ng mga views. Awesome! At fresh air. Ayan, nag-enjoy din yung mga aso dito. Kung kayo may mga pet, pwede rin yung dalhin dito. So, dahil nasa outside door siya. Ayan. Pag nasulit mo na ang Abrasia Park, dito, bababa lang po kayo dyan at mararating nyo ang Museum ng Jaffa. Yes, it's free. Wala po kayong babayaran dyan. Makikita nyo po ang iba't ibang klase ng kanilang painting. Sobrang ganda. Yun nga lang, hindi ko kilala kung sino ang may gawa ng painting na to. Pero saludo ako sa may gawa nito. Sobrang ang galing ng kanyang art. Awesome! Noon pa man, mahilig na ako sa painting, kagaya ng mga ganito. Dahil dito, niailalabas nila ang kanilang emotion. Old Jaffa Museum of Antiquities. This museum is an amazing piece of history. The building itself is from the Ottoman Empire and is built on top of a Crusader fortress. Because of this, it displays two forms of art, ancient archaeology and contemporary artwork. Admire the amazing archaeological feats of the Ottomans while simultaneously appreciating more contemporary work. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel for content purposes only